Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Si Pedro ay maaaring pinakakonserbatibo sa mga alagad, ni hindi siya nakikisama sa mga hentil at kumakain ng mga ipinagbabawal na hayop. Subalit nang lumago ang kapahayagan ng kalooban ng Diyos sa buhay ni Pedro, napagtanto niya na ang kaligtasan ng tao ay makakamtan lamang dahil sa biyaya ng Panginoon na kanyang ihinayag kay Kristo Jesus. Bakit nga ba walang kaligtasan sa mga ritual, relihiyon at mabubuting gawa? Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang 11 kabanata ng mga gawa ay nagpahayag ng pagliligtas ng Diyos sa mga hintil. Ipinapakita rito kung paano nagkaroon ng relasyon sa Panginoon ang mga hintil, bagamat sila ay itinuturing na pagano. Mababasa natin sa kabanatang ito na ang mga hintil sa Cesarea at Antioch ay nagkaroon ng tiwala sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ngunit ang kaligtasan para sa mga hintil ay bagong karanasan para sa mga Hudyo, sapagkat sa buong buhay nila, ang tingin nila sa mga hintil ay aso, marumi, at mga tagalabas. Sangayon sa kanilang tradisyon, kailangan muna ng mga hintil na maging Hudyo upang maging katanggap-tanggap. Subalit ngayon, nagkaroon ng pagkakaisa ang dalawang grupo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Gayun din naman, si Pedro ay nagpakita ng 3 katibayan sa kabanatang ito upang patunayan sa mga Hudyo na kailangan nilang makipagkasundo sa mga hintil. Ito ay matatagpuan natin sa pamamagitan ng pangitain ni Pedro mula sa Diyos na ating mababasa sa 11 kabanata, talatang 5 hanggang 11. Ang 2 naman ay sa pagpapatotoo ng Espiritu sa 11 kabanata ng gawa, talata 12 hanggang 17. At ang 3 ay sa pagpapatotoo ng salita ng Diyos na ating mababasa sa 11 kabanata, talata 16. Ito ang 3 pangunahing dahilan kung bakit ang mga Hudyo at mga hintil ay wala ng papagkakasunduin sa isang katawan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tunghayan po natin ngayon sa mga sandaling ito ang 1 hanggang 3 talata dito sa 11 kabanata. Ganito po ang sinasabi: Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos, kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem ay nakipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng pagtutuli na sinasabi, "Bakit pumunta ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila?" Nang makabalik na si Pedro sa Jerusalem, gayon na lamang ang kanyang pagkabigla nang makipagtalo sa kanya ang mga nasa panig ng mga pagtutuli. Ang mga mananampalatayang Hudyo na gumawa nito ay wala pang kaalaman sa pagkakaiba ng biyaya at kautusan. Hindi pa nila lubos na naunawaan na si Kristo ang katuparan ng kautusan. Ang pakikitungo ng Diyos sa panahong ito ay ayon sa biyaya. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Galacia, Epeso at maging ang aklat ng Hebreyo ay kakikitaan ng malaking pagbabago na naganap simula ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Para sa mga Hudyo, ang pagbabagong ito ay mahirap makita at maunawaan sapagkat sa simula pa lamang ng kanilang kasaysayan bilang bayang pinili ng Diyos, sila ay naging bukod tangi na. Sila ang bayang nagtataglay ng tipan at kautusan ng Diyos. Subalit ngayon, ang pakikitungo ng Diyos ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga hentil.
Ito ang bagay na naging paksa ng pagtatalo sa Jerusalem. Subalit anong naging kasagutan ni Pedro tungkol sa usaping ito? Tunghayan natin ang kanyang sinabi sa 4 hanggang 10 talata. Ganito ang sinasabi. Ngunit si Pedro ay nagsimulang magpaliwanag sa kanila ng sunod-sunod na sinasabi, ako'y nanalangin sa bayan ng Hopa. Habang nasa kawalan ng malay ay nakakita ako ng isang pangitain na may isang bagay na bumababa, lagay ng isang malapad na kumot na sa 4 na sulok ay inihuhulog mula sa langit at bumababa sa akin. Nang titingnan ko iyon, ay nakita ko ang mga hayop sa lupa at may 4 na paa at mga hayop na mababangis at mga hayop na gumagapang at mga ibon sa himpapawid. Nakarinig din ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang marumi o karumal-dumal ang pumasok kailanman sa aking bibig. Ngunit sumagot sa 2 pagkakataon ang tinig mula sa langit. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit at muling binatak ang lahat ng iyon paakyat sa langit. Sa pagkakataong nito, si Pedro ay nagkaroon na ng lubos na pangunawa tungkol sa pangitain na kanyang natanggap. Sangayon sa kanya, ang mga Hudyo at Hentil ay wala ng pagkakaiba sa paningin ng Diyos, sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Gayon din naman, ang mga Hentil na itinuturing ng mga Hudyo na marumi ayon sa kautusan ay dapat wag nang ituring ng gayon, sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang taong Hentil ay nagiging malinis sa kanyang harapan. Paliwanag pa niya sa 11 hanggang 15 talata, nang sandaling iyon, may dumating na 3 lalaki sa bahay ng aming kinaroroonan na mga sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Iniutos sa akin ang Espiritu na ako'y sumama sa kanila at huwag mag-atubili. At sinamahan din ako nitong 6 na kapatid at pumasok kami sa bahay ng lalaki. Kanyang isinalaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsabi, magsugo ka sa Hopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sambahayan mo. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paanong bumaba rin sa atin noong una. Walang takot na ipinahayag ni Pedro sa mga Hudyo kung bakit niya ginawa ang gayong bagay. Noong unay, hindi niya rin lubos na nauunawaan ang mga pangyayari. Subalit, dahil sa ang Espiritu ng Diyos, ang siyang gumawa sa lahat ng bagay, ay wala siyang magagawa kundi gawin ang ipinag-uutos ng Panginoon. Ang sabi pa sa 16 hanggang 18 talata, at naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit kayo'y babautismohan ng Espiritu Santo. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kalooban na gaya naman ang kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayoy, binigyan din ng Diyos ang mga Hentil ng pagsisisi tungkol sa buhay. Lahat ng ginawa ng Diyos sa mga Hentil ay ipinaliwanag ng buo ni Pedro sa mga mananampalatayang Hudyo sa Jerusalem, at pagkatapos ito ay bumaba ang lahat ng mga paratang ng mga Hudyo sa kanya. Doon nila naunawaan na ang pagkilos ng Panginoon matapos ang pagtubos ay hindi lang nakatuon sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil, sapagkat wala ng pagkakaiba, lahat ay makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. Mababasa natin sa susunod na mga talata na ang paggawa ng Panginoon ay hindi lamang sa Palestina, kundi sa bawat lugar na maabot ng mabuting balita. Pakinggan ninyo
ang sinasabi sa 19 hanggang 22 talata. Ganito po ang sinasabi, samantalang ang mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia, na hindi sinasabi kanino man ang salita maliban sa mga Hudyo. Subalit may ilan sa kanila, mga lalaking taga Cyprus at taga Cyrene, nagsalita din sa mga Griego na ipinangangaral ang Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Ang pagkakawatak-watak na ito ay naganap dahil sa bigat ng pag-uusig na pinangungunahan ni Saulo. Subalit ang pag-uusig ay hindi naging hadlang sa mga Kristiyano noong panahon na iyon upang kanilang ipahayag si Hesukristo. Bagkus, ang pag-uusig ay naging paraan upang ang Ebanghelyo ay makarating sa ibang mga bansa. Ang sabi pa sa 22 hanggang 24 na talata, nakarating ang balita tungkol sa kanila sa mga pandinig ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe sa Antioquia. Nang siya'y dumating at nakita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak siya at kanyang hinimok ang bawat isa upang manatili sa Panginoon na may katapangan ng puso, sapagkat siya ay mabuting lalaki at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. At napakaraming tao ang idinagdag sa Panginoon. Sangayon sa kasaysayan, marami ang populasyon sa Antioquia. Ito ay naging pangatlong pinakamalaking lungsod sa imperyo ng Roma at Alexandria noong panahon na iyon. Marami ring mga mararangyang tao ang naakit na pumunta sa Antioquia, sapagkat doon ay matatagpuan mo ang mga naglalakihang mga gusali, mga pangkomersyal na gusali, pasugalan, at ang mga may kapangyarihan sa politika ay doon din nakatira. Ito ay sikat na lugar sa panahong iyon. Ito ang lugar na pinuntahan ni Bernabe upang ihatid ang mensahe ng salita ng Diyos. Ngunit kung ating pag-iisipan, nakakatawag pansin na ang mga mananampalatayang inuusig na nagtungo sa lungsod ng Antioquia ay hindi naapektuhan ng mga nakapaligid na karangyaan sa lungsod. Hindi sila natangay ng mga naglalakihang gusali at ng mga masasabi nating artista ng panahong iyon. Ito ay dahil sa ang kanilang puso ay mas higit na nagmamahal sa salita ng Diyos kaysa sa mga layaw ng sanlibutan. Ito ang kanilang patotoo at ito rin ang kanilang kaligayahan sa buhay. Nakita ng mga pastor sa Jerusalem ang pangangailangan espiritual ng mga mananampalataya sa lugar ng Antioquia. Inisip nila na kailangan nila ng pastor na higit na magpapalakas ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Si Bernabe ay nagbigay sa atin ng espiritual na halimbawa. Siya ay napakabuting Kristiyano na dapat nating pamarisan sa ating pamumuhay bilang lingkod ng Diyos. Siya ay matuwid na pastor na sumusunod sa salita ng Diyos sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Siya rin ay puspos ng banal na espiritu, taong may pananampalataya at masipag sa panghihikayat sa iglesia. Sa aking palagay, isinugo siya sa Antioquia sapagkat taglay niya ang katangian ng taong kayang palakasin ang iyong loob. Sa panahong ito, naniniwala ako na ang ating mga simbahan ay nangangailangan ng mga taong tulad ni Bernabe. Gayun din naman, kapansin-pansin rin ang katangian ng mga mananampalataya na naninirahan sa lugar na ito. Naniniwala ako na hindi lamang ang mga mananampalataya ang napalakas ng loob ng dumalaw si Bernabe, kundi maging si Bernabe. At bakit? Sapagkat nakita niya ang biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pagkatapos ito, ay mababasa natin ang pagpapatuloy ni Bernabe sa Tarso. At para sa anong layunin? Ganito ang mababasa natin sa 25 at 26 na talata. At si Bernabe ay nagtungo sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang isinama sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano.
Napakaganda ng mga talatang ito at sa aking palagay ay mayroong dalawang magandang bunga ang ginawa ni Bernabe at Saulo sa Antioquia. Ang una ay pinalakas niya ang kalooban ng mga mananampalataya na maghayag ng mabuting patotoo at bunga nito ay marami ang nadagdag sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang ikalawa naman ay ang paglago ng simbahan ay hindi niya magagawang mag-isa. Kailangan niya si Saulo. Subalit maaari nating itanong, bakit hindi na lamang siya nagsugo ng mga diakono sa Jerusalem upang humanap ng makakasama? Bakit pa siya pumunta ng personal sa Tarsus upang hanapin si Pablo o si Saulo? Kaibigan, ang nakikita kong dahilan na ito, sapagkat batid ni Bernabe na si Saulo ay mayroong tawag ng Diyos para sa mga hintil. Kung inyong matatandaan, noong si Saulo ay pumunta sa Jerusalem upang makaharap ang mga apostol, hindi ba't si Bernabe lamang ang may lakas ng loob na humarap at naniwala sa kanya? Si Bernabe ang unang naging matalik na kaibigan ni Saulo sa ministeryo at walang pag-aalinlangan na ang dalawang ito ay nais gamitin ng Diyos sa ministeryong inihanda niya para sa kanilang dalawa sa lugar ng Antioquia. Ang ministeryo ay nangangailangan ng pagtutulungan at kapansin-pansin sa talata na ang pangunahing bagay na kanilang ginawa sa loob ng 1 taon sa lugar ng Antioquia ay pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, ano ang nais ipahiwatig sa atin ng mga talatang ito upang ang mga simbahan man ay magkaroon ng espiritual na paglago? Una, tulad ng aking sinabi, ang ministeryo ay tulungan. Ito ay nangangailangan ng pagkakaisa sapagkat ito ay lakas ng iglesia. Bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Panginoon ng bukod tanging kaloob at ito ay dapat nating gamitin para sa kanyang gawain. Ganito ang sinabi ni Apostol Pedro sa 4 na kabanata ng 1 Pedro talatang 10 at 11. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya ay papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 27 at 28 talata. Ganito po ang sinasabi. Nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. Isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo, ang tumayo at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong sanlibutan at ito'y nangyari sa kapanahunan ni Claudio. Dapat nating maunawaan na ang iglesia ay itinayo sa pamamagitan ng saligang inilagay ng mga apostol at propeta na ang saligan na iyon ay si Kristo. Ang propeta ng bagong tipan ay nakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang ipahayag sa mga tao ang hinaharap na kalagayan at hamon. Kung atin ring papansinin sa talata, mas madaling natatanggap ng mga propeta noon ang mensahe mula sa Panginoon. Hindi tulad sa mga propeta kuno na nangangaral sa radyo at telebisyon sa panahong ito. Sa panahong ito, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi na mula sa panaginip o tinig sa langit, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Sangayon sa talata, ang propeta na nagsalita ng mensahe ng Diyos sa mga mananampalataya ng Antioquia ay si Agabo. Ang kanyang propesiya ay malinaw at hindi paligoy-ligoy. Sangayon sa kanya, mayroong darating na malaking tagutom sa buong sanlibutan na magaganap sa kapanahunan ni Claudio. At sangayon kay Josephus na isang dalubhasa sa kasaysayan, ang hulang ito ay nangyari. Nagkaroon ng matinding tagutom sa Judea at maraming mga taong namatay. At dahil sa ang Diyos ay nagbigay ng kanyang mensahe kay Agabos, ang mga mananampalataya sa Antioquia ay nagkaroon ng pagkakataon na makapaghanda laban sa malaking kahirapan na ito na sasapitin sa buong Judea. Nagpadala sila ng mga tulong sa mga kapatiran upang ang pangangailangan ng mga ito ay matugunan. Ang sabi sa aklat ng Galatia, Kabanata 6, talata 6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti.
Sa aking palagay, ang mga mananampalatayang hintil sa Antioquia ang siyang nanguna sa pagbibigay ng pangangailangan sa mga Hudyong nasa Judea. Ito ay masamyong handog sa harapan ng Diyos. Ito ay diwa ng tunay na pagkakapatiran at pagmamahalan. Ang sabi pa sa 29 at 30 talata ng 11 kabanata ng Aklat ng mga Gawa, ang mga alagad, ayon sa kakayahan ng bawat isa, ay nagpasyang magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea, at kanilang ginawa ito at ipinadala nila sa matatanda sa pamamagitan ng mga kamay nila Bernabe at Saulo. Kung ating mababasa ang mga sulat ni Pablo o ni Saulo, matutunghayan natin na ginawa rin niya ang pamamaraan ng pagkakawang gawa na ipinakita ng simbahan sa Antioquia. Sa aking palagay, ay naging malaking halimbawa ang simbahang ito sa buhay ni Saulo. Gumawa rin siya ng paraan na ipunin ang mga kaloob ng mga mananampalatayang hintil upang ipadala sa mga kapatiran sa Jerusalem. Ang huwarang ito ay itinuro ni Pablo sa aklat ng 2 Korinto kabanata 8-9. Ito ay tungkol sa pagbibigay at ambagan para sa Jerusalem. At dito sa talata, mababasa natin na pinili ng simbahan sina Bernabe at Pablo upang magdala ng kaloob sa Jerusalem. Nangangahulugan lamang ito na ang dalawang ito ay may mapagkakatiwalaang reputasyon sa harapan ng mga mananampalataya. Kay sarap isipin na sila ay magkasamang naglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. At ngayon, sila ay magkasama pa rin sa pagbibigay ng mga material na pangangailangan para sa mga mananampalataya na nasa Judea. Kaibigan, napakasarap na mayroong kang kasamang kaibigan sa ministeryo. Sa sandaling panahon lang ay tinawag ng Espiritu ng Diyos ang dalawang ito upang pagsamahin ang kanilang lakas at tapang sa paghahayag at pagtuturo ng mabuting balita sa iba't ibang lugar. Ito'y mababasa sa 13 kabanata ng mga Gawa. Bababasa rin natin sa talata na mayroong mga matatanda na binabanggit. Ang mga matatanda na ito ang itinuturing na malalakas sa pananampalataya at sa panahong ito, sila ang mga diakono at mga pastor ng ating mga simbahan. Kaibigan, sina Bernabe at Saulo ay nagtatag ng mga simbahang matulungin. Ang dalawang ito rin ay kakikitaan ng mga katangian ng paglilingkod sa kapwa. Silang dalawa ay itinalaga na maging tagapamuno ng iglesia sapagkat ang kanilang puso ay may pagmamalasakit sa mga mananampalataya. Kaibigan, ito'y malaking hamon sa ating mga mananampalataya ni Kristo. Bakit hindi natin subukan na maging matatag sa ating paglilingkod, ang maging matapang sa pagpapatotoo tungkol sa salita ng Diyos? Sa totoo lang, napakaraming mga lokal na simbahan ang nangangailangan ng tulong at suporta. Ngunit ano ang ating ginagawa? Tumutulong ba tayo o nagiging pabigat? Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpupuri o Diyos Ama sa pagkakataong ito. Muli, salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.